Hello guys, magandang araw po sa lahat. Ito po guys, no, pag-uusapan po natin ngayon kung paano po ma-secure yung website natin, okay? So halimbawa guys, pansinin niyo, so yung website ko, dinideploy ko ito guys mga 2020. So kung mapapansin niyo guys, nakakandado siya, tama? Okay? So kahit i-new tab natin yan, sabi niya connection is secure. Palagay nyo kaya bakit kailangang i-secure yan? Kasi nga guys, ihambing natin ito sa isa, yung isa naman ay hindi daw siya secure, tama? So share ko sa inyo, ang kagandahan kasi ng website natin, pa-pray po ito ni Infinity Pray. So kung kayo ay nahirapan mag-deploy ng website, ano yung hosting ninyo, ano yung domain na gagamitin, magko-comment lang kayo, papakita po natin paano po yung setup po dyan. Pero anyways, yung task natin talaga is paano natin gawing secure yung website, okay? Kasi nga ihambing natin guys, ito yung pangalawa kong application, no? Pansinin ninyo, hindi siya secure. So bakit kailangan yung security ng website natin, okay? So kung mag-research tayo guys, no? Why do websites need an SSL certificate? Ang kagandahan lang dito guys, libre tayo ha. So libre yung tutorial natin. Sabi kasi dito guys, a website needs an SSL certificate in order to keep user data secure. Okay? Verify ownership of the website, prevent attackers from creating a fake version of the site, and gain user trust. So ito yung mga advantages niya. Okay? So sabi dito, encryption is possible because of the public-private key pairing that SSL certificate facilitate. Okay? So parang ganun, no? Clients such as web browsers get the public key necessary to open a TLS connection from a server's SSL certificate. So parang ganito guys. So, di ba napansin nyo, ito yung pinakita ko, ito yung pasalamat ako, gumana ito, tingnan nyo yung nakakandado. Ito yung sample niya, no? Not secure. Okay? So, ito yung website, halimbawa, may website com, hindi daw siya secure. Okay? So, parang ganun. So, back to the task at hand, guys, no? Papakita po natin paano po magiging, halimbawa, ito yung pangalawang application ko, kahit i-incognito pa natin yan, guys, no? Hindi talaga siya secure, okay? Control B lang natin. Okay guys, so sabi talaga dyan guys, not secure. So halimbawa guys, ito yung website ko talaga nauna. Copy natin. Secure yan guys, no? So, although hindi naman ako nangunguha ng mga ano dyan sa inyo, pero kung kayo talaga ay gusto nyo na ma-secure yung website natin, ayan, secure talaga siya, tama? So, long story short, paano kaya natin ito i-configure guys? Okay, na paano talaga na yung website natin is ma-secure. Okay, so kung kayo naman ay developer ng website or owner siguro, mostly mga developer, no guys. So makikita po natin, ito yung hosting natin. So home ko lang, pakita ko lang guys, no, para walkthrough lang natin, para at least guys, mayroon tayong idea ano yung nangyayari dito. Ito po yung hosting natin. So basically guys, inaasahan ko na nandito na tayo lahat, no? So nandito tayo sa control panel, saka mayroon tayong file manager, tama? So tapos guys, nandito na tayo ni control panel, ni file manager. So yung unang gagawin natin, di ba, pansinin nyo ha, yung unang website natin is nakakantado, secured na ito. So long story short, wala na mga ganito ganon, goods na tayo. Oo, magin na natin yung user trust nila. So guys, pwede nyo bisitahin ito, no? Sample lang na website, live na ito. Anyways, yung gagawin natin is, di ba home, ito? Ito yung dalawang website na na-deploy po natin guys. So ito guys, secure na ito. Kasi ito naman siya talaga eh. Tingnan nyo ha, click natin, nag-open yung new tab. So secure na yung website na yan. Op, connection, ayan. So secure siya guys, no? Secure na yan. So long story short, yung assignment natin ngayon, yung pangalawang website natin, gagawin rin nating secure. Tama? So, ito yung website na yun, guys. Ito yung application na yun. Ayan, si login form, hindi pa siya secure, no? Ayan. So, tanong siguro dito is, paano? Tsaka, guys, good news. Libre lang ito, no? Sa tutorial din natin, okay? So, mapapansin nyo home. Ayan, mayroon tayong home, profile, accounts, ganon. So, click lang natin yung pre-SSL certificates, ha? Ayan yung i-click natin. Okay? So, pagka-click natin dyan, guys, pansinin nyo, ha? Nandito tayo sa current application natin. Okay? Click natin siya. So, accounts.
Tama. Pre-SL tayo, SSL. Ayan. Guys, pasinin nyo yung configuration guys, no? Baka malito kayo guys. Okay? So, mayroon na tayong active, no? Yung website na ito, ibig sabihin, ito na yon. Ayan. Ayon. So gagawin natin guys, pagkatapos natin ng pre-SSL certificates, click lang natin itong new SSL certificate. Pansinin nyo yung mga steps guys kasi okay. So yung tanong ngayon is domain name. Okay? So ano daw yung domain name na idadial natin dito? Okay, so hanapin na natin yung domain name natin guys. Balik lang tayo sa home. So yung domain name natin siya ay si open na natin ito kasi ito naman yon. Ang domain name natin guys, ito siya. Copy lang natin yan. Copy, tama. Tapos kasi yan naman talaga yung domain ng website natin na gusto natin i-secure, no? So pre-SSL certificate, okay? Check domain natin lang. Okay. Check lang natin guys. Okay guys, so pagkatapos magkaganon, choose the SSL provider. Tips ko sa inyo, dito lang tayo. Base for pre-subdomains, tama. So, choose lang natin guys, no? 0 SSL. Itong una, let's encrypt, 0, go get, something ganon. So guys, ito kasi yung nasubukan ko, legit din. So, choose provider, tama. Okay. So, pagkatapos guys, ito na yung problema natin guys, tama. Kasi sabi niya, na-add na yung certificate natin. Please see the page for further instructions. Okay? So, parang ganon. So, yung tanong natin dito guys is, paano kayo yung mga instruction? Okay? So, sabi niya, goods na raw. Pansinin nyo guys, no, mayroon tayong una, record name. Tapos, ito yung domain. Tapos, guys, ito yung destination natin. Tapos, sabi niya dito, pansinin nyo, no name, no CNAME found not ready. Okay? So, kung i-view instructions natin ito, ayun, tingnan nyo, may mga pasabi-sabi siya, ganito, ganon. So, kagandahan dito, kaya nga nandito na tayo sa tutorial nito kasi nga, matutulungan ko na kayo paano na ito i-set up. Sabi lang kasi dito, ang sabi niya, punta daw tayo sa DNS name, tapos nandoon yon sa client area, nandoon yon guys sa control panel. Okay, so balik lang tayo. Dito tayo guys, no? Balik tayo sa, i-ano natin ito guys, no? I-duplicate. Okay, para kasi hindi yan mawala guys, no? Para hindi yan mawala. Kailangan natin yan. So, i-home lang natin guys, tama? So, pagkatapos ng home, di ba ito yung website natin na gusto nating i-secure, no? May pa-SSL tayo. So, sabi doon kasi, hanapin natin yung, kung mag-view instruction tayo, may ano doon na, yung CNAME, okay? So, hanapin natin guys. Pansinin nyo guys, no? Di ba ito yung kanina? Itong mga information na ito, itong mga value dito, importante yan, wag nyong i-close, okay? So, pagkatapos, click natin yung, ito yung website ha? Click natin yung, di ba dalawa, file manager, mayroon tayong control panel, tama? So, click natin si control panel, okay? Control panel. So, pagkatapos, antay lang tayo mag-load guys, no? Okay? So, inasahan ko na nakikita nyo na yung control panel natin. Pagkatapos guys, di ba marami-raming mga bagay dito. Mayroon tayong update, di ba marami yan. Ayan, so hanapin natin yung CNAME guys, no? Sinasabi niya kasi, hanapin mo si CNAME. So ito guys, no? Good news, nahanap natin si CNAME natin. CNAME records. So, guys, mapapansin po ninyo, yung mga data po dito, wag niyo niyang i-close kasi importante yan sa ating pag-dial po doon, okay? So, long story short, nahanap na natin si CNAME. Yan. CNAME records, no? Click na natin si CNAME. Close lang natin yan, guys. So, dito na, guys. Sabi niya, record name, domain, destination. Tama? So, ito na yun, guys, eh. Itong binigay niya na sa atin na libre, record name, domain, importante yung destination. Ito yung ilalagay natin dito. Okay? So, parang ganon. Okay, guys, so dahil limitado lang yung oras natin, tuloy natin sa pangalawang part po na ito. Sana tune in lang po lahat, guys, no? Salamat po.